Si Usman ang Alipin. Kwentong Bayan. Nang mga nagdaang panahon, may isang nagngangalang Usman. Pinaniniwalaang nananahan siya sa malayong sultanato at siya ay isang alipin. Matapang, malakas, at kayumanggi si Usman. Higit sa lahat, siya ay matapat. Isang umaga, nagpasya si Usman na bumisita sa palengke malapit sa palasyo ng namumunong sultan na nagngangalang Zakaria. Masama ang ugali ni Zakaria. Siya ay malupit at pangit ang itsura. Dahil hindi niya matanggap ang kanyang anyo, nagsagawa siya ng kautusan na ang lahat ng mga lalaking nakahihigit sa kanyang anyong pisikal ay dapat kitilin at maglaho. Sa palengke, nakita si Usman ng mga tauhan ni Sultan Zakaria. Mabilis na nag-ulat ang mga tauhan sa sultan sa pagkakita nila kay Usman na sa tingin nila'y mas makisig kaysa sa sultan. Kaya naman, nag-utos ang sultan na ibilanggo si Usman at pagkatapos ay patayin ito. Agad na sinunod ng mga tauhan ang kautusan ng sultan. Nang makita ni Potre Maasita, ang dalagang anak ni Sultan, si Usman, ay nakadama siya agad ng pag-ibig sa unang pagkikita nila ng binata. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang amang sultan at nagmakaawang patawarin at pakawalan si Usman. "Para mo ng awa, ama. Pakawalan mo si Usman. Wala po siyang kasalanan." Ang pagmamakaawa ng dalaga sa ama. Ngunit sadyang malupit ang sultan. Hindi siya nakinig sa pagsusumamo ng kanyang anak. "Walang sino mang makapipigil sa akin," ang wika niya sa sarili. "Maawa ka sana kay Usman, ama." Ang panangis ni Potre Maasita, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ama. Nagmatigas ito sa kanyang kagustuhan. Sinubukan ni Potre Maasita na mag-isip ng paraan upang mapigilan ang kamatayan ng lalaking labis niyang iniibig. Lihim siyang nagpadala ng mga mensahe sa mga gwardya, ngunit ang lahat ng ito'y ipinaparating nila sa sultan. Bunga niyon, nagpupuyo sa galit ang sultan. Dahil nga sa siya'y tunay na malupit, kanyang iniutos na pati si Potre Maasita ay ikulong din. Sa bilangguan, nagkaroon ng pagkakataong maging mas malapit sa isa't isa, sina Usman at Potre Maasita. Higit na tumindi ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Sa panahong iyon, lumabas ang pinal na kautusan. Kamatayan ang inihatol ng sultan para sa kanilang dalawa. Habang nasa daan ang sultan, patungo sa silid na pagbibitayan sa dalawa, biglang lumindol ng malakas. Yumanig sa palasyo at nagiba ang puok. Napulbos ang buong palasyo. May bumagsak sa ulo ng sultan na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Isa nga itong malupit na kamatayan para sa malupit na tao. Samantala, sinubukan ni Usman at Potre Maasita na makalaya mula sa bilangguan. Nang makalabas sila'y, hindi nagdalawang isip si Usman. Mabilis pa sa kidlat niyang tinulungan ang mga sugatan at mga nasawi. Sa kabilang dako, tumutulong din si Potre Maasita sa mga naulila at mga nangangailangan ng tulong at pagkalinga. Nang bumalik sa normal ang sitwasyon, ay ipinagbunyi sila ng taong bayan. "Mabuhay si Potre Maasita!" Ang pagbubunyi at labis na pagpapasalamat ng mga ito kina Usman at Potre Maasita. Labis ang kanilang kasiyahan nang matanto nilang mabait na tao si Usman at si Potre Maasita naman ay may mabuting kalooban. Nang sumunod na araw, isang kasalan ang naganap. Si Usman, na isang alipin, ay naging sultan at si Potre Maasita naman ay itinalagang sultana. Mula noon, biniyayaan ng sultanato ng pagmamahalan kasabay ng kaunlaran sa buong kaharian. Natagpuan ng taong bayan ang kagandahan
at kaunlarang kabaliktaran ng nagdaang panahon kung saan namayani ang kapangitan at kalupitan. Si Usman ang alipin. Kwentong Bayan.